Sige, diretso lang. Ang lamig. Nandito kami ngayon along Jamboree Road. Yan, tinatahak na namin tong kalsada na to. Papunta kami sa may Aguila Base. Yan. Iba talaga yung klima pag nandito ka dumaan. Ito yung pinili namin daan dahil mapuno. Pero kung doon kami dumaan mismo sa may loob ng UP, ilan lang yung makikita mo. Pero maganda rin naman yun. Pero mas maganda pa rin dito. Ganda ng halaman, no? Parang ang tahimik dito sa gabi, no? Oo. Kaso nga lang mukhang madilim. Yung mga poste na dinadaanan natin, walang mga ilaw. Parang madilim siya sa gabi. Nakakatakot nga dito pag gabi. Wala naman natin mga residential gabi. Eh, residential yan, no? May mga bahay, eh. Alam mo pag gabi yung mga nakatira dyan, mga empleyado rin dito sa akin. Oo, malamang. Biro mo kung dito ka nag-aaral. Eh, ang gandang building, oh. Ano kayang building ito? UP na di ba? Oo, loob na yata ito ng UP, malamang. Saan ba tayo? Diretso tayo, ay titingnan ko muna. Natin. Titingnan ko muna sa ano ko. Di pa kami nakakaisang station, pagod na kami. Natumbok na namin yung papuntang Aguila Base. Nagkakandaligaw-ligaw kami kanina. Time check 11:14 nung nahanap namin yung daan na papuntang Aguila Base. Ang dami namin kanina na pagtanungan, pero parang hindi sila taga rito sa loob kasi mga gumagawa lang sila. Hindi nila alam kung ano daw yung Aguila Base. Pero sulit yung pagod namin mula sa Cainta hanggang dito sa Los Baños, Laguna. Kasama ko si Tay, si Boss Elmer na hiwalay. Nauna kasi siya, eh. Hindi namin alam kung saan siya dumaan. Sabi ko, doon tayo dadaan sa may Jamboree Road. Eh, nag-message naman ako sa kanya. Tapos nagpadala ako ng picture kung saan siya dapat pumasok. Eh, hanggang ngayon mukhang hindi pa yata nababasa. Malamang nag-Laguna Loop na lang yun. Rinig na rinig dito yung huni ng ibon tsaka kuliglig. Kumakain kami ng hopya, sobrang gutom. Maaga pa naman. Hindi kailangan magmadali. Pero kanina bago kami pumunta dito, mga 8 yata, 8 ng umaga, nag-lunch na kami.
Kaso nga lang, syempre nagutom ulit. Kung naririnig nyo sa likod ko, may background na maagos sa tubig. May ilog. May nadaan na kami mud spring. Mamaya na ulit guys. Wala nang nakalagay dito kung anong station na to. Dumilim ng konti. Laspag na kami. Chill. Chill lang. Ganda, ganda talaga ng lugar. Nature na nature. Meron. Yung pinaglagyan ng ano? Hopya. Oo, para yung cellphone mo. Hindi mabasa. Buti nga, hindi ko naitapon. Respect na lang, siyempre. Respeto natin sa lugar. Lakas ang tuhod niyan. Uphill, downhill. Tinatakbo lang. Oo. Sarap pakinggan yung huni ng mga kuliglig. Liglig pa rin dito eh. Oo. Ano kaya biglang may bumabang malaking oso? Ano kaya gagawin natin? May mga nag-trekking o may mga nakabike, pababa na sila. Ride safe. Buko tayo dyan. Nasa station 7 na kami. Sobrang tamis na buko. Hirap na hirap kami umahang kanina dito. Ang kunat ng kalsada. Solid. Inabutan na kami ng malakas na ulan. Umuulan na dito. Yan ang rainforest. Apat na station na lang. Nandun na kami sa Aguila Base. Tamis ng buko ni nanay, bumili kami. 30 pesos lang.
Lakas ng ulan. Oh, zero visibility na yung paligid, oh. Yun doon, yan yung pag tinumbok mo yan, papunta na ng Aguila Base yan. 4 na station na lang. Aguila Base na. Yan. Umuulan na dito sa Station 7. Basa na yung bike ko, tatabi ko muna. Ayan si nanay, tinatanggal yung laman ng binili namin na buko. Ang lawak pala nitong ano, UP Los Baños. 400 hectare daw ang nasasakop nito hanggang Batangas. Tapos may daan din dito pag papuntang Batangas daw. May daan din daw dito. Grabe. Lakas ng kulog. Birutin ang kinuha ng mga Matigas na yata na yung oo, maano na eh. pambukayo na yata. Kung masarap naman. Ikaw? Grabe, 5 araw. Ano siya eh, yung ano ba ang tawag dyan? May mga rescue na ano na naghahanap sa kanya. Oo, kasi hahanapin talaga siya, gawa ng sa hotel siya na gano eh. Oo. Sa hotel na stay. Oo. Ay wala pa. Ay, Wala pa. Ang pasaporte na iniwan na sa checkpoint. Oo, doon sa checkpoint sa baba, sa guard house. Ay wala pa siya. Tinanong. Tumawag yung ano sa hotel. Oo. Na wala pa yung ano. Hindi naman kasi. Kwento ni nanay, meron daw Amerikano na naligaw dito. 5 araw na daw na pinaghahanap siya ng mga rescuer. Nung nakita siya, ang kinakain na lang daw niya yung mga saging na kinakain ng mga unggoy. Ayun. Tapos tubig sa ilog. Tapos tubig daw sa ilog, yun daw ang iniinom niya. Mabuhay lang ng 5 araw. Tapos ano na yun nangyari nung nakita na siya? Nagano na. Tuwan-tuwa na siya. Oo. Inang na siya dyan. Oo. Binigay yung passport. Galing naman. Bumaba kasi siya, eh, ano, ang pag, hindi niya nakita ang daan. Hindi na niya nakita yung daan. Dito po nangyari yun, Nay? Sa Picto siya galing. Napunta ng Picto yun. Pito. Yung bundok talaga na ano. Yung sa summit, Sa summit talaga. Nang makiling. Oo. Station 30 yun. Oo. Yan yung puntahan ng mga ano. Eh, di ba yung makiling nga talagang may naliligaw kayo? Sabi. Ito ba, Nay? Ang kasabihan sa makiling Ano? na maliligaw. Aakyat na kami ulit. Natagal na lang kami doon sa Station 7 dahil habang umiinom kami ng buko at kinakain namin yung laman ng buko, nakipagpintuan si nanay. Ang lamig dahil umulan. Lumamig yung klima rito. Ang laki pala nitong lugar na to. 400 hectare daw. Aabot daw ba hanggang Batangas? Oo. Diretso natin Batangas. Kasi maliligaw na tayo doon, pre. Oo. Liligaw tayo doon. Maliban lang kung meron tayong tour guide, no?
Go tayo dun. O kaya kung meron man lang na isang grupo na magplano na tahakin yung trail na yun, pwede tayo sumama. At least grupo. Mahirap kung dadalawa lang tayo tapos hindi pa natin alam yung trail. Buti kang siyam-siyam doon. Station na lang. Nasa Aguila Beach na tayo. Aguila Beach. Approaching Aguila Beach na kami. Yan pare, papuntang summit na. Kaya nga, umuusok-usok konti katawan. Aguila Beach na kami. Station 11 yan. Dito naman yung daan papuntang summit. Dati alam ko masukal na gubat pa yan eh. Ngayon kitang kita na yung trail oh. Kitang kita na yung trail. Oh.
Madulas dito na. Sabagay, sorry, di mo matulis ang gulong mo. Pang downhill talaga yun. Sa U-turn, doon nga. Mechanical ka ba? Ah, akala ko kumina. Dulo rin itong ano. Hindi na kumahan ng dulo, binigyan sa akin. Oh. Basta sa gitna ka lang dumaan, huwag ka sa gilid. Nasa gilid ang dulas niyan eh. Lalo na yung mga down-down na yan. Wala ko ng konti. Pag nagamay mo na, sa gitna ka lang. Dahan-dahan lang tayo, madulas ang kalsada. Pababa pa naman to. Katatapos lang umulan. Medyo mahaba din yung ulan na yun ha. Alali lang tayo. Di bali nang mabagal. Basta walang semplang mangyari. May mga lumot sa kabilang magkatabing kalsada eh. Delikado. Lamig. Lumamig yung klima dito dahil katatapos lang ng ulan. Ninigas yung mga daliri ko. Hello, Pete. Pauwi na po kami ng kasama ko. Salamat sa gabay mo sa amin. Siguro mga 7 nasa bahay na ako. Chill na lang kami mamaya. Di bali na mabagal basta safe makauwi. Lamig. Uy, sabi. Kaya yung kasama ko, hihintayin ko na lang siya doon sa Station 7, dun sa may mga tindahan. Ngayon ang ginagawa ko, dito ako dumadaan sa bandang gitna ng kalsada. Kasi yung magkabilang gilid, punong-puno ng dahon, tapos may mga lumot, madulas. Kaya, ingat. Pati yung mga nakamotor, yung mga habal-habal na naghahatid sa mga local tourists, nag-iingat din.
Tatlo kami kanina na umalis. So yung isang kasama namin, hindi ko alam, baka nag-Laguna Loop siya. Palakas kasi yun hindi ko kaya yung pacing niya. Si Boss Elmer. Lapit na tayo. Oops. Puno yun. Iwas tayo sa mga sanga-sanga na nasa kalsada na nalaglag. Madulas yun. Malayo na yung distansya ko kaysa doon sa kasama ko. Nagsabi naman ako sa kanya na, pre, muna na ako sa iyo ha. Ayun ang tindahan. Station 7. Dito ko siya hintayin. Ganda oh. Ganda sa kabila. Green na green ng mga forest. Yeah. Dito natin siya hintayin. Makiling Forest Park. Kaya? Nadigas yung mga daliri ko doon habang pababa ah. Ubos yung brake pad. Ayan, alalay dyan, medyo may mas materik na palusong dyan kanina nung inahon natin, di ba? Sa gitna ka lang talaga, hindi tayo pwedeng gumilid. Puta, madudulas tayo dyan. Madudulas tayo pag gumilid tayo. May mga lumot yung iba eh. Ayan, katulad niya, kaya may harang yan. Lumot yan eh. Baka may na-aksidente na dyan. Yan ang kapal oh. Umi-skid nga yung gulong ko eh. Dumudulas. Para tayo nasa Jurassic Park, no?
Nahahabol tayo ng T-Rex. Oo. Malayo pala, maririnig mo na, di ba? O, ito nga yun, oo. Alay ka lang. Dapat nga ano, may dala ka rin ng pang pamalit. Minsan may kasama ako, alam mo na nga sa brake pad niya, put, bakal sa bakal na. Tapos, yung pin lock niya, na doon sa brake pad, naputol pa. Oo, ano nangyari? Ano, umuwi siya na walang preno. Nilikuran pa. Yung likod pa nadali. Eh, mas delikado yung kung sa harap siya preno ng preno. Yan, ingat ka dito, pre. Dito yung kanina eh. Ito, pwede ka dito mag-overshoot kung mabilis ka. Tapos, basa ito, ganitong basa yung kalsada. Hindi ko mapit yung ano, hindi ko mapit yung preno mo. Bubule. Ngayon ulit ako nakakita ng bubule, yung maliit na lizard. Labi. Pare, dito lang sa lugar ang umulan. Dito lang sa lugar ang umulan. Tingnan mo yung kalsada. Oo. Doon. Konti lang dito, parang ambon lang. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo. Maria Makiling. Ang ganda po ng lugar ninyo. Salamat, tinanggap mo kami sa pagbisita. Napakagandang lugar. Dito basa rin. Parang dumaan yung ulan. Tapos yung kaninang nakita natin eh naputol doon. Opo. Pare, dapat pala may picture tayo dyan. Nakatumbang puno. Kaya nga eh.
Hindi ko na orasan kung ilang minuto to mula Aguila Base hanggang doon sa may guardhouse. Hindi ko na orasan. At hindi ko rin na orasan kanina yung pag-aw namin dito. Kasi mas matagal yun eh. Wala na dito. May alalay dito ha. Mas malalim na siko. Ito yung unang siko na dinaanan natin kanina. Alalay. Yung mga puno na nagkakatumbahan, siguro kasi nga alam mo naman na ang isang forest, pag maraming ibon, yung mga butong kinakain nila nalalaglag lang kung saan. Tapos tumutubo yun, yung pagkakabaon ng ugat nila sa lupa mababaw lang. So ang tendency minsan, pag bumagyo ng malakas ang hangin, may tumutumbang puno, nabubuwal yung lupa. Pre, una ka, malapit na tayo. Una ka, para hagip ka sa camera ko. Una ka. Alalay ka lang hinahinaan mo lang yun mo. Para dito ka pa rin sa camera ko. Ito na yung unang ahon natin eh. Oo, talagang dumaan lang kanina doon. Naninigas na yung mga daliri ko. Oo. Daanan natin.
kukunin na namin yung ID namin. Dito kami nagpa-register. Kunin muna namin yung ID namin. Oo. Kaya naninigas yung daliri ng kamay ko. Hanggang pala sa taas eh. Hello po. Ito na po yung ano. Time out na lang ako, sir. 256. Hanapin ko yung pangalan ko o susulat pa ni bago? Hindi po, hanapin nyo na lang po yung pangalan niya. Ano oras mo po kayo pangalan? Sa dulo. Ito pangalan. Hindi po, yung katabi nyo. Ay, ito to? Apo. Okay. 256. 217 lang. 217. Okay. Pati po yung sa kasama niya. Kasama na rin. Pare, saan yung pangalan mo dito? Ito ba yon? Ayan po. Lester? Okay. Ito po. Pahinga muna tayo dito. Para matuyo itong damit natin. Oo. Nakabili ako ng Camelback na hydration bag. Nakita ko na sa Antipolo may naglalatag 600 pesos. Jackpot.